Tinawag na disinformation ng National Maritime Council ang kumakalat na maling impormasyon sa mga Chinese social media na nag-aangkin na bahagi ng teritoryo ng China ang isla ng Palawan. Si Creselyn Catarong magbabalita. May mga kumakalat na claims sa mga Chinese social media na nagsasabi na dating pag-aari o pinamumunuan ng China ang isla ng Palawan sa loob umano ng 1,000 taon. Sabi pa rito, nararapat lang daw itong ibalik sa China. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng kalituhan, pangamba at pagdududa sa ilang sektor ng lipunan. Ayon kay National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, mali at walang basihang impormasyon ang mga ito at tinukoy niyang isa itong disinformation o maling pahayag na hindi kailanman napatunayan sa anumang kasaysayan. Pero it has to be very clear na while it is true, yung tinatawag nilang Admiral Sheng, no? Nagbumisita siya during the 15th and 14th centuries sa Southeast Asian. Pero walang historical record na bumisita siya sa Palawan. Granting, bumisita siya sa Palawan, it does not make na Palawan is part of their territory already. Binigyang diin ni Lopez na isang malinaw na katotohanan na ang Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. It is very clear, Palawan has been, is, and will always be part of the Philippine territory. It has to be very clear. No debate doon. Kaugnay nito, tiniyak ni Lopez ang pisikal at estratehikong presensya ng mga pwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi daw tayo magpapadala sa anumang presyon. Kung kinakailangan ng dagdag na patrolya, ipagpapatuloy ito ayon pa sa opisyal. With those activities, we are asserting our rights, our jurisdiction, our sovereignty over the area. Sinabi naman ng tagapagsalita na malamang ay bahagi ng tinatawag na cognitive warfare ang pagpapakalat ng mga ganitong maling impormasyon. Ang layunin umano ng China ay manipulahin ang opinyon ng mga tao, kapwa sa loob ng bansa at sa labas, upang mag-shift ang kanilang pananaw at pagtanggap sa mga isyong teritorial. They're trying to shape the minds of the people, internal audience, external audience, para yung opinion mag-shift sa kanila. No? Then yung mga hindi nakakaalam, tama ata yun. So we need to debunk these lies, actually, these discourses. Samantala, wala pang tugon o komento mula sa Chinese Embassy sa Pilipinas patungkol sa isyong ito, habang patuloy ang mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtutok sa isyong teritorial na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.